Nako, nakakakilabot to. Iba't ibang grupo, sanib puwersa na po at nananawagan na pangunahan ito ni BP Sara na sa people power, no? Hindi ako may sabi niyan. Ito po sila po nagsabi nito, no? May question mark naman no? Dito po ay nagsasalib-salib na po ang mga puwersa at kasabay po niyan at sinabi po ni Pokis mismo na sinaway niya si Sen Lacson. Sabi kasi ni Lacson, di ba nakaraan, ang antas ng frustration sa loob ng sandatahang lakas ay umabot na hanggang sa mga batalyon at regional levels. Ibig sabihin, nasa kahit ka ba, baga parang galit na rin, parang kasi, ikaw ba naman, may mga nag-rally, humarang kayo doon, humarang. Alam mo naman kasi, alam mo ang tao, kahit anong posisyon mo, at anong taas mo, may puso ka. Alam mo kung ano yung tama't mali. Siguro sa umpisa papanig ka. No? Para siyempre, alam mo na, tungkulin mo, trabaho mo bilang chip mo si ganito, chip mo si ganyan, hepe mo si ganito, hepe mo si ganyan, pero nararamdaman mo yung ano pa talaga ang nangyayari. Bakit ganito? May puso tayo, may konsensya tayo na may inahatulan natin, no? Siguro ito yung mga lumalabas na balita na nasagap ni Pinky. At dito naman, sabi ni Pok, mas maniniwala ako. Parehas ko silang paniniwala kasi dati silang PMP. Ito, PMP chip. Pero ito nga lang, nasira sa flood control, kakatakip. Ito si Pinky. Itong si Pokis, Master General ba tawag dito? O Master, ano ba? Bubwit, sabi niya, hindi na frustration, matinding galit na at hindi lang sa batalyon level hanggang sa pinakamababang hanay na. Ibig sabihin, ito yung sandatan lakas sa sabi ni AAP, magalit na, sabi ni Pokis, no? Ay, yan ang sasabi ko sa inyo na dumating na hindi ko sasabi totoo yan. Pero kung totoo man yan, talagang maano kayo, pususin din nyo. Kung ano yung tama at mali. Alam nyo nangyayari, ang dami ng mali nangyayari ngayon Wala bang taki pa nangyayari? Hindi, wag na lang flood control. Wag na lang yon. Ikaw ba naman, lahat na nagsasalita, nakukulong. Tapos sasabihin ng iba dyan, hindi daw gumaganti si Bongit. Hindi niya gumaganti yun. Mabait yun, hindi gumaganti. Talaga, hindi gumaganti? Maraming nakakulong, nagsasalita, hindi gumaganti. Di ba? Ano yun? Sige nga. O ito, sabi niya, iba't ibang grupo na nawagan kay BP Sara na pangunahan ng people power. Sabi niya, wala naman sila sinabing people power, pero sinabi nila na may question mark. Di ba? O, dito tayo. Dumako tayo dito sa ano. Kasi alam niyo kasi nangyayari ngayon talaga. Ang nangyayari ngayon, hindi naman yung papanoorin mo natin si Auntie Claire. Tingnan mo yung sinabi niya sa sagot ni Sara. Si Sara muna panoorin natin bago si Auntie Claire. Makikita mo talaga dito yung talagang galit. Yung galit nila kay Duterte, hindi na sila nakikinig sa katwiran ng tao. Wala na silang pakialam. Yung katwiran, si Sara nag-opinion lang. Pahinga natin si Sara, pahinga natin. Oo. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership. Tama. Ano masama nito, Auntie Claire? Ang kaguluhan sa Senado ay sumasalamin sa leadership. Tapos sabi mo, fake news? Ang fake news, ang Pangulo, tatrabaho, si Sara, fake news na naman. Ay, ang fake news dito. Pwede mo hindi siya paniwalaan si Sara, pero huwag mo sabihin fake news. Pag sinabi yung fake news, kasi general term yun sabi, huwag kami maniwala kay Sara kasi fake news sinasabi niya. Opinion niya sinasabi niya sana. At totoo naman talaga. Ang kaguluhan sa Senado, ang sapul niya sa leadership. O halika, bigyan tayo sample. Halimbawa, sabi ko nga, di ba, paulit-ulit ko laging nire-repair sa ina-analogy. Halimbawa, sa company mo, may kasalanan ka ang isang staff nag-aaway. Sino kakausapin? Yung kapwa-staff mo? Sino kakausapin ng mayor? Halimbawa, basta sa department ng LGU, may nag-aaway na hindi magkasundo sa opisina. Sino kakausapin? Sino ba ang chief? Ang mayor. Paghaharapin kayo mo ng HR. Pag hindi na kayang away, kay mayor na. O ano ba yung away nyo? Ano ba nangyari diyan? Kasi sir, nagkaganto, nagkakurap-kurap kinuha niya. O asan ba? Iimbestigahan mo. Di ba? Ano ba nangyari? Ba't di nagkasundo? Bakit dalawa happy diyan? Ikaw ang pinaka-chief Una, sa City Hall may city administration, administrator, city administrator. Pag hindi na kaya, pupunta na sa mayor. Kasi siya pinaka-boss doon, mayor O ikaw ba wala kang pakialam, mayor ka? Hayaan mo sila mag-away diyan. Hayaan mo dalawa happy diyan. Hayaan mo dalawa senate diyan. Ikaw, hindi ka wala ka, sasabihin mo, trabaho lang, sasabihin ng spokesperson mo, ang Pangulo, nagtatrabaho lang.
Ganun lang yun. Ibig mo sabihin, nag-aaway-aaway na yung mga staff mo doon, sa mga hepe sa hepe, nag-aaway na, sabihin mo, trabaho lang. May, pagka ganyan pala, malulugi, makawawa Pilipinas sa inyo. Hindi ho ba? Ang administrasyon, yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Bakit? O, tama. Dahil- Tama. Bakit? Ano ba dahilan ba't gusto nyo agawin? O, tanongin mo isa-isa to. Ito, tanongin mo bakit gusto agawin ng leadership kay Cayetano? Ba't gusto nyo agawin? Huwag nyo sabihin gas-gas na linya. Yung gas-gas na linya, lagi nyo sinasabi para itaas ang dignidad ng Senado. Kalokohan yun. Aagawin mo yung posisyon para itaas lang yung dignidad ng Senado, pero yung Pilipinas, hindi mo tinataas dahil sa korupsyon. Di ba? Senado itataas mo, pero Pilipinas ayaw mo itaas. Ang lahi ng Pilipino, sambayan ng Pilipino, ang lahing ito, hindi mo tinataas. Tanungin mo sila. Tanungin mo mga pinklawan, tanungin mo lahat, pati mga loyalista, tinataas nyo ba ang lahing Pilipino? Sagot. Alam mo sabihin yan, oo, tinataas namin. Kung tinataas nyo pala, ba't nagsuko kayo ng Pilipino sa dahig? Di ba? Ang katunayan talaga na kaya nyo tinataas ang Pilipino, di ba sabi nyo sa China, galit kayo kasi inaagaw yung isla natin. So, ibig sabihin, proud Pilipino kayo. Proud Pilipino kayo, pero gusto nyo isuko yung kapwa Pilipino sa dahig? Bakit? Kasi galit kayo kay Duterte? Sasabihin nyo, mali yung lahi ang pinag-uusapan dito, hindi yung galit nyo kay Duterte. Di ho ba? Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Nakikita at may mga katulad namin na naghahayag. Kasi minsan wala namang meto eh. Sa mainstream media ba meron ganito? At ako hindi ko target ang isa lang. Yung iba kasi nag-vlogger para Duterte lang target eh. DD list. Yun lang target nila. Nag-vlog sila sa Pinoy Canada, yung lalaki doon. Yun. Target nila puro DD list. Pero maghayag ng katotohanan, yung katwiran, pangibabawin, hindi niya kayang gawin. Ang kaya niyang pangibabawin, ang kaya nilang pangibabawin, yung galit nila sa Duterte at dapat magalit, kinukwento nila yung galit nila sa mga tao. O ito mga tao, ito galit namin sa Duterte, ito pagkakamali ng Duterte. O. Yun lang lagi kinukwento nila. Pero yung pangibabawin yung katwiran ng lahat, overall, hindi nila kayang gawin. Tulad ng ginagawa natin ngayon dito. Hindi ho ba? Lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin. Yun talaga. Pag ang leader ay mapagsarili, nagkakawatak-watak. Totoo yan. Oo. Totoo yan. Ako may kilala akong leader Maayos talaga napapamunuan niya ng perfect yung kanyang organisasyon o yung samahan marami din yan Kahit sa ibang bansa hindi niya napagbubukod-bukod yung tao na pag-unite niya. Eto hindi Nag-aaway-away may kakampihan pa. Tama si Gatchalian, mali kayo. Ikaw presidente, hindi mo sasabihin tama si Gatchalian. Ang gagawin mo, gagawa ka ng paraan para maayos yung dalawa. Saan ka nakakita, ikaw pinakamataas na halal ng bansa, kakampihan mo yung isa. Ay, hindi. Huwag kang kumampi. Lalo na parehas kayong pinapasahuran ng taong bayan. Tama, mali. Di ba? Hindi lang sa Senado, but sa buong bansa. Sa dalawang Senate President, si Amy Gatchalian, si Luis wala akong individual na mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado. O, tignan mo, wala siyang parehas lang siya. Wala siyang ibig sabihin alam niya kung ano yung kagulo sa Senado. Pero dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon. Tama. Di ba? O, isamantala yung kabila, kinampihan, tama si Gatchalian, sabi ng Malacanang. Saka nakakita mataas na posisyon sa Pilipinas, kakampihan mo yung legislative nasa executive branch kakampihan mo legislative kampihan pala to? Samantalang pare-parehas kayo pinapasahuran ng taong bayan, kampihan pala labas nito. Di ba? Kampihan sa politika, sa partido, oo, pwede yun. Pero yung kampihan, pag nakaupo na kayo, kampihan pala to. Hindi, gumawa ka ng paraan. Kapag ba yung staff mo, sabi ko nga, yung staff mo, nag-aaway. Alam ba, ito na lang, dalawang anak mo nag-aaway sa harap mo. Kakampihan mo ba yung isa? Sasawayin mo, ano ba yun? Anong pinagsimulan? Alamin mo.
Di ba? Sa kanyo kausapin. Hindi eh. Ay, tamaan niya si Gatchalian. Di ba? Bakit? Yun ang sinasabi ko sa inyo, nararamdaman ng taong bayan niyan, yung ganyan. ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung Tama. mga nakukulong. Biri mo, wala siyang kinakampihan dyan, oh. Kung iba-iba yung kakampihan niya sila Marcoleta. Eh, kaso hindi. Kahit si Panelo, eh. Si Atty. Salvador Panelo, yung matanda, wala siyang kinakampihan dyan, eh. No. Actually niya, sinasaway niya si Cayetano, eh. Di ba? Kasi, ano yan, isang institusyon yan, eh. Saka nakakita, kampiyan pa. Yung mga pinklawan, tamaan niya si Gatchalian. Pero yung mali gagawin tama. Di ba? Eh ako, may kakampihan ako kasi hindi naman ako sa gobyerno. Kampi ako doon sa tama. Kasi no, kay Senator Marcoleta. Pero yan naman, hindi naman kayo inuobliga kung sino kampihan yung tama eh. Parehas nyo namang sawayin. Nakulong kasama yung nagtatago, kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas. Wait, para sa iyo, legal ba yung naging quorum ng Gatchalian Black? Wala akong legal na opinion. O, tingnan mo. Tinanong siya, legal ba yung quorum ng Gatchalian Black? Anong sagot niya? Sa mga pangyayari, mas mabuti sana kung meron o masasagot ng Korte Suprema. Oh, yan ang gusto niya sumagot. Hindi niya posisyon sumagot diyan. Actually may sagot sa diyan eh. Pero bilang isang mataas, pangalawang mataas sa Pilipinas, di siya sumagot. Biruin mo, ito pa nakaisip pa, si Sara pa. Samantala yung isa, kinampihan yung Gatchalian Black. Come on. Hindi na nakapagtataka. Kung ano ba talaga ang i-recognize at ano ba dapat ang ways forward ng ating Senado. Okay? Pakinggan nyo to. Medyo mahina sound pero lakasan nyo na lang yung ano nyo. Ang paulit-ulit na kasinungalingan ay naglalagay sa atin sa isang uloy. Anong kasinungalingan sa sinabi ni Sara? Sinungaling ba yon? Ma'am? Eh kung sabihin ko, dahil sa'yo, ha, yun na pag-aaway-away mo yung sambayan ng Pilipino, sinungaling ba yon? Ayun na nakikita namin eh. Ay kung sabihin ko sa'yo, ha, batay sa Biblia din, batay din sa science, yung salita na hindi mahinahon, bagkos katulad ng salita mo, eh nakakagalit, nakaka-trigger. Fake news ba ako noon? Kung sabihin ko ba halimbawa doon sa taong may gusto sa akin, sabihin ko sa kanya, hindi kita gusto, ayoko sa'yo. Masasaktan ba siya? Pag sinabi kong masasaktan niyo, fake news ba ako noon? Ma'am, natural yun. Hindi fake news. Wag mo ilagay sa titulong fake news. Yung nangyayari na yan. Dahil opinion niya ni Sara at yan yung nakikita at yun yung totoong nakikita ng sambayan ng Pilipino. Habang ang Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho, Habang ang Pangulo patuloy tatrabaho. Ma'am, totoo ma'am. Pangulo talaga mong tatrabaho ma'am. Walang Pangulong hindi tatrabaho ma'am. Kahit sa history ng Pilipinas ma'am, Pangulo yan. Automatic, ayan talaga gampanan niya magtrabaho. Wala namang Pangulo na humiga lang eh, para maging Pangulo eh. Nagtatrabaho ma'am. Huwag niyo ipamukha sa amin mga taxpayer na ang Pangulo nagtatrabaho. Dahil talagang nagtatrabaho yan, kahit hindi mo sabihin. Alam namin nagtatrabaho yan. Ang gusto namin ma'am, habang nagtatrabaho ma'am, sawayin niya yung karapat-dapat na sawayin. At huwag siyang kumampi. Yun lang po yun ma'am. para ayusin, mabigyan ng mga tulong para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, lalong-lalo at may kinakaharap tayong global oil crisis. Tama yan. Hindi na po ang nangyaring lindol. Oh, ngayon lang yan, lindol na yan. Huwag mo isingit yan. Ngayon lang yan. Yung mga nakaraan pa to, ma'am. Ikaw naman, oh, nililin lang natin yung taong bayan eh. Sa Mindanao. Patuloy na nagtatrabaho, samantalang ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira at binabago ang narrative. Anong paninira doon? Totoo naman yun, mama. Anong paninira doon? Ikaw ang nagsabi. Ang Pilipinas, tinutulungan niya. Eh, yung bang may nag-aaway, halimbawa, senador, nag-aaway, Gatchalian Black, pati Cayetano Black, nag-aaway. Yun ba, wala siya magagawang tulong doon? Totoo naman eh.
Nagkakagulo dahil niya, may mga pinapanigan yung mga yon. O ma'am, kayo naman, ma'am. 'Di ba? Alam mo ano to publicity na lang to eh. Oo. Ang dapat nating tandaan, ito naman ay nasa records. Ang putukan na nangyari sa Senado, Okay. hindi po ito pinag-utos ng Pangulo. Tama ka dyan. Ito ay may pagsang-ayon si Senator Alan Cayetano. Pagsang-ayon? Saan putukan? Paano mo nalaman pagsang-ayon? Ma'am, obligasyon ng isang gwardiya na mag-warning shot pag may trespassing. Tandaan mo yan, ma'am. Kahit saan ka, kahit sa bakanting lote ka. Pag yung bakanting lote may-ari, mayaman, nakalagay no trespassing, may gwardiya, pwedeng mag-warning shot ang gwardiya. Sisisiho ba may-ari ng bakanting lote sabihin nag-warning shot yung gwardiya? Ganun ba yon? Sisisiho ba si Cayetano kasi nag-warning shot si Aplaska sa OSA? Obligasyon niya kasi winaringan na sila, huwag papasukin kasi under jurisdiction at anang custody ng Senado ang sino mang senador. Ma'am, nasa Constitution yun. Si Juan Bull nagsabi nun, ma'am. Inamin din naman si Senator Bato de la Rosa kung bakit pinilit na siya'y pumunta at bumoto. Una, to change the leadership. Tama! Ma'am, nasa Constitution yan. Talagang pwedeng palitan anytime. Bakit hindi ba ginawa noong umpisa si Marcoleta yung Blue Ribbon, pinalitan din nila? Ba't di kayo salita ng ganyan? Totoo, tama. Change leadership. At dapat talagang palitan. At karapatan ng bawat senador yan. At karapatan ng isang institusyon ng senador yan na magpalitan ng leadership. Gusto mo pagpalit ngayon, bukas palit ulit agad eh. Sa isang araw, palit na naman eh. Sa isang araw, palit na naman eh. Pwede, walang problema kahit araw-araw magpalit. Walang problema dun, ma'am. Pangalawa, for the impeachment. Talaga? For impeach? Bakit? So, ang mga tao sa Ma'am, 16 ang kailangan ng boto. Si Gatchalian nagpost, 16 na kailangan ng boto. Ewan ko bakit biglang binura ni Gatchalian yung post niya. Bakit? 16 na boto na senador ang kailangan para ma-impeach si Sara. Ma'am, kung sa 12 nga lang, na quorum nila 12, hindi sila makabuo ng 13. Lalo pa kaya 16. Diba? Hindi yan, ma'am. Nagpalit ng leadership kasi unang-una, ma'am, karapatan ng senador yon. Pangalawa, punong-puno na kami mga taong bayan na nakikinig sa mga, pinakinggan na kami na siguro ng senador, nakita, walang investigasyon nangyayari sa dating majority nila ni Pinky. na to, ang lahat ng ito, lahat sila yung nagsasabing dapat na ibasura ang impeachment. Ma'am, dapat na talaga ibasura ang impeachment kasi una-una kakampi si Sara. Pangalawa, wala naman talaga, gawa-gawa na naman talaga. Wag na yung gawa-gawa. Sige, palagay natin, wag na gawa-gawa. Ma'am, hindi sila kumikilos magpalit ng leadership para si Sara hindi ma-impeach. 16 na kailangan na boto. Pangalawa, ma'am, yung ang usapan dito, ma'am, yung gulo sa Senado. Dapat i-debunk mo 'yon. Na si Cayetano may gawa? Hindi, ma'am. Nag-warning lang sila ang ginulo. Di ba? Ito ay lahat para sa proteksyon ng Vice Presidente. Ay, di, totoo naman. Wala problema kung proteksyon sa Vice Presidente. Ano naman? O sige, let's say, mali nagpo-proteksyon sa Vice Presidente. Ano kinalaman yan doon sa sinabi na fake news mo kay Sara? Ang sinabi ni Sara, totoo naman. Kaya nagkakagulo ang Senado dahil sa leadership. Anong connection niya sa mga sinasabi niyo? Di ba? Ito, dito sa sabi na people, painggan niyo maigi, importante to. Hindi ko sabi, wala ako sabi people power sila sa caption nila hindi sabi yung caption. We have been getting so many things in the past. We have the people power one, we have the people power two. Parating may leaders na tumatayo at naghihikayat para ang sambayanan na naniniwala na wala nang silbi ang gobyerno ay magkaisa. Ngayon, kalat-kalat. Pero ang dami-dami na kalat-kalat na mga parallel organizations, mga grupo, na isang diwa lang, isang puso lang. Saka ito mas marami na tao ngayon nagalit sa kanila. Actually, kahit anong survey mo, negative 15, negative 3. Totoo lang.
Di ba sabi ko nga, paulit-ulit kong binabaon sa inyong kaibuturan at inyong puso at isipan. Na kung ang Pinklawan ay kumakampi niya sa inyo, bakit ang baba ng rating ng Pangulo? Ibig sabihin ng mga Pinklawan, kumakampi lang sa camera lang, sa media lang. Pero sa likod ng camera, pinagkakangulo nila si Bongit. Kaya yung mga Pinklawan, kunwari lang yan. Never again pa rin yan. Tandaan nyo. Kunwari lang kumakampihan sa inyo. Kasi para pag tumakbo sila bilang senador o sinuwang politiko, may boto sila makukuha sa mga loyalista. Di ba? Na galit na sila sa kalagayan nila, lalo na itong nalaman itong sobra-sobra na pagdanakaw, pinamunuhan mismo ng gobyerno. Na dapat sana, itong gobyerno ito, gagamitin yung pera na yan para sa kabutihan, para sa magandang kinabukasan ng mga Pilipino. Lalo na po yung mga mahirap. Hindi daw gumagante. Si Duterte, hinayaan nyo makulong sa dahig. Sabi niya, hindi daw wala din daw niya papapasukin yung ICC. Tapos si Duterte, pumayag ka na damputin ng ICC dito, dalhin sa dahig. At hindi ICC dumampot. Otoridad natin para dalhin doon. Eroplano pag gasolina pa natin, gastos pa natin ng pera para dinala doon. Sipin mo, sabi mo, hindi gumagante. Doon pa lang sabay, hindi mo pagsaway ng mali. Para ka nang gumagante, higit ka pa sa gumagante. Di ba yun ang gumanti ka eh? At least yung paghigante, may mapapala ka eh. Ay hindi, eto hindi eh. Pinababayaan mo yung mga mali eh. Paano naging mali? Sinabi niya, ayaw niya papasukin ng ICC. Si Duterte pumasok, kinuli sa ICC, pumayag ka. Wala kang nga siya sabi, wag damputin o hindi damputin, pero pumayag ka, dalhin doon. Hindi, ayaw niya pumayag ang presidente, dalhin doon. Nandoon na nga si Tatay Digong eh. Pero sino nakikinabang ngayon? Yung mga cronies, yung mga oligarchs. Habang yung mayaman, kontrolado nila lahat ng mga negosyo, pero ang sambayanan ay paurong ng paurong sa kahirapan. So, nangangailangan tayo ng isa. Ang isa lang ang tumatayo na tao na legitimate. Dinala ng 32 million. Kaya, Hindi, yung 32 million na yan, bawasan mo na yan. Siguro bawas yan, mga 5 million. Palagay mo na 5 million binawas ng 32 million. Yung iba siguro, namatay na. Yung iba siguro, na ayaw na kay Sara, lumipat na sa Pinklawan, bumalitad na. Mga 25 million na lang yan, mga 27 million na lang yan. Pero madami pa rin yun. Mga anak pa yun. Vice President, yes. Kami lahat dito ay humihikayat sa iyo. Lumabas na po kayo. Nako, pinapalabas na si Sara. Pinapalid. Kumbaga para dito, pangunahan mo na kami, Sara. Pangunahan mo na kami sa gagawin namin, lalabas na kami. Parang ganito. Sabi ko kayo na tatakbo kayong presidente. Malayo kayong eleksyon eh. Pero nung sinabi mo tatakbo kayo ng presidente, you have already declared that you will leave. Yes. All of us. Pero if you're just inside your office or you are just visiting a little number of people, you are not uniting all of us who believe in you as the true leader, wala pong mangyayari. Sa dami naming expression of grievance against the government, kalat-kalat po kami. Hindi kami magkabuo dahil hindi namin naririnig ikaw lumabas at hinihikayat nyo kami na magkaisa under your leadership, Madam Vice President. So, to wake up. Wag mo na pong ulitin, Madam Vice President, yung pag-asa namin sa iyo noong 2021 na ikaw na ang tinignan ng taong bayan sa survey, you are the real president. Yes. But you failed us at the time. You instead helped this bangag person. You helped him
to become president, and look at what happened because of your help. Disaster. Naging disaster ang gobyerno. Nakulong pa yung tatay mo, nilabas pa sa ibang bansa. But we are not blaming you because these are decisions to have to be made. But if you fail in one, you should not fail in the second, ma'am. Kami po lahat, Madam Vice President, nandito po, tumitingala sa iyo to lead us now, or we will never have peace, we will never have reform. All the Dito kasi, si Sara talaga kinikilala nilang leader talaga na presidente. Siya ang kinikilalang presidente nila. Itong grupo na to at iba pang grupo, kinikilalang presidente si Sara. Na things in government will prosper as they are being covered up by themselves, especially grabbing power in the Senate. Ito mismo Marcos na ito, alam niya labag sa konstitusyon, violation sa konstitusyon, pero pinatihan pa niya or sinuportahan pa niya itong mali na tinatawag nilang majority na hindi naman nakaalpas sa real majority, which is 13. So, I give the chance to the others po na manawagan din po sa inyo, Madam Vice President. Please lead us. Please be our true leader, and you should come out in the open and ask everyone to join you to denounce this failure of government of this Marcos administration. Yun lang po, mga kababayan. Maraming salamat kay Congressman. Dating political advisor, Chief Paras, kanina ang panawagan ko. Sara must lead the Filipino people to redeem the country before it's too late that we will all be destroyed. ito si Cadre Celis, si Cas Eric Celis. Nakasama ko to doon sa Senate na karaang linggo. Siya nagsasalita doon sa Senate. May binulong ako sa kanya. Pero amin na lang yun. Nag-usap kami dalawa niya ni Ka Eric Celis. Na Ka Eric, mahaba-haba rin yun. Siguro mga 5 minutes din yun. Sabi, ang pinakapayo ko sa kanya, ingat po kayo. Baka ma-high blood po kayo. Napakainit. Sasalita kayo dito. Napakabait pong tao na yan. Napakabait po niyan. Wais, matalino po yan. Nakita ko po yung gesture niya, pati yung galawan niya. Matalino talaga pati pananalita niya. Biruin mo doon sa Senate doon sa Senate na pumunta yan Pumunta rin ako Daming tao di ba? Pinagkagulo si Senator Marcoleta din Etong taong ito mula umaga hanggang hapon nagsasalita. Walang tigil. Hindi napapagod. Yan ang basta nag-usap kami yan ni Celis. Amin na lang yun. Morally bankrupt, plundering, and corrupt. Hindi naman tungkol sa ano yan. Tungkol sa ano lang yun. Sa buhay-buhay. Of Marcos Jr. Bibigyan po natin ng karagdagang panawagan ang aking mga kasama doon sa panawagan na Sara must come out to lead the people and lead the redemption of the country. Lead the redemption of our beloved Philippines. Kasama po natin si Atty. Manny Luna, and then the rest of the leaders mamaya magbibigay din po ng solidarity call of message reaction sa panawagan ni Atty. J. Atty. Manny Luna. Magandang umaga sa ating mga kaibigan, sa media, mga vloggers, at sa sambayanang Pilipino. Ito po si dating PACC Commissioner at dating TESDA Atty. Manolito Luna. Nakita niyo po ang nangyayari ngayon sa ating bansa. At kami ay nagkakaisa sa aming panawagan ng ating mahal na Vice Presidente, Atty. Sara Z. Duterte, should lead us, should unite us, come out in the open and tell us what to do, guide us, so that we can pick. Nananawagan sila na pangunahan ni Sara ang lalabas na iba't ibang grupo at organisasyon. Hindi ko alam kung nasa June 12 o bukas o sa isang araw, hindi ko alam. Na pangunahan itong gagawin nilang pagkilos. Hindi ko alam kung ano pagkilos yan, sila nakakalam yan. No? Kinilala nila si Sarang leader talaga. This government, which has already gone astray. Kami po sa Save Sara Movement ay labis na ang aming puot dahil sa
ginawa ng House of Representatives na pag-file ng isang bogus articles of impeachment laban sa ating Vice Presidente na naniniwala kami ay biktima. Alata naman talagang biktima si Sara eh. Hindi mo nakapokus sila kay Sara, sa flood control hindi. Nakapokus sila kay Sara, tapos sa flood control, ni isang pangalan nila silang binanggit. Di ba? Yung sinisigaw nilang panagutin ang mga magnanakaw. Yung pala si Sara pinapatukulan nila, hindi yung flood control issue. Dapat parehas kayo. Hindi lang si Sara, pati flood control issue. Ibig sabihin, may kinikilingan kayo. Harap-harapan sa inyo, ninakaw yung trilyon na pera. Tapos si Sara lang ini-impeach nyo? Ibang klase itong mga to, no? Talagang atang-atang invento lang ginagawa nila eh. Ng harassment at political machinations dahil takot sila na siya ay magiging presidente at makukulong sila. Now, I would like to call the attention of the Senate. Itong grupo ni Senator Gatchalian. There is a possible violation of Article 177 of the Revised Penal Code. Dahil ang kanyang pag-angkin sa posisyon first as Senate President pro tempore violates Article 177 of the Revised Penal Code. Bakit? Because that position belongs to Senator Loren Legarda, the Senate President pro tempore. Therefore, he is in violation of the provision because he is claiming an authority that does not belong to him. He is usurping that authority of Senator Loren Legarda. On second point, he is in violation of Article 177 of the Revised Penal Code for exercising the functions of Senate President Alan Peter Cayetano, the Senate President. So dalawang beses niya binayolate ang Articles 177 of the Revised Penal Code. Inangkin niya ang posisyon ni Senator Legarda at ginagampanan niya ang functions ni Senate President Alan Peter Cayetano. Another, there may be disorderly conduct on his part. Why? Because he knows that he is in violation of the law and yet he persists in his violation. Continuous. Yun. May violation yan. Labag sa batas eh. No? Magkukurum ka, 12, pinayagan. Hindi naman pinayagan ng Malacanang, pero sinang-ayunan ng Malacanang. Eh, di ganun din yun. Di ba? Tayo pinagduloko ng mga to eh. Di ba? O, labag sila yan. Pag yan naupo si Sara o sino man maupo sa presidente, mananagot sila. At nakakatakot nito, kapag naupo, halimbawa, si Marcoleta sa mataas na posisyon, pananagutin lahat yung pinagagawa nyo lahat na yan. Ito ang aking point dyan. That's why, as a citizen, we might file the necessary charges against Senator Wala akong kapalan kay Senator Erwin Tulfo. He is a nobody. Bago lang siya. No? Let the others do something about him. Bago, walang legal background. Sabi ni Senator Marcoleta. But ito kay Senator Gatchalian, we will take proper action against this fellow. Good. Okay, BP pala, para malinaw. Yes. Let she lead the country and redeem our people. I would like to involve the Save Sara Movement NCR and Save Sara Movement Cebu and Save Sara Movement Bohol. Together with Attorney Salvador Diputado, Attorney Manuelito Luna, and the rest, we are calling on our Honorable Vice President Sara C. Duterte, to lead us, to instruct us, to guide us, to come out in the open and join the people and fix our country. Masyado na po, Madam Vice President, sinisira ng gobyernong ito ang ating pamahalaan. Very good. Maraming salamat, Atty. Manuel Luna. Malinaw ang panawagan at ito po'y tuloy-tuloy na at ito na ang aming sabi ko kanina obligasyon. She may not respond immediately and she may know it voluntarily only on her part, but on her part, it's our obligation to recognize the leader at siyang kinikilala namin mamumuno. Let's go.
on retired General Warlito Dax for his brief solidarity call, and then to be followed by Brother retired Captain Ray Valeros and Brother Ennis. Go ahead, General Dax. Number 9 is me. So yun lahat, kasama ko po ang aking represent ko ang MUP, Management Parat. Ang iba't ibang grupo yan po. Mga leaders, mga pero marami daw talaga, may nabalitaan ako hindi ko lang totoo. Diyan sa 12, marami daw pupunta talaga. Baka abuti ng milyon. At may mga sabi, retired general daw at mga dating nasa serbisyo ang magpapakita ng suporta kay BP. At kakalas, hindi ko alam kung kakalas o ano. Basta, antayin natin. Ayoko pangunahan, no? Kasi ayoko mo na maniwala doon sa nag-impormasyon sa akin, sabi sa akin. Hintayin na lang natin. Okay, maraming salamat. Wala na, tapos na po to, no? Dito, hindi natin siya sabi may people power, wala tayong sabi. Sila may sabi nun, pero sa caption may question mark, At sinabi rin po, isang general, yung general na yon, si Pokis naman yon, no? Si Pokis, ayan. Si Pokis ang sabi, hindi na frustration, matinding galit na hindi lang batalyon, level, hanggang sa pinakamababang hanay na. Ibig sabihin, sabi kasi ni Lacson nakaraan, AFP. AFP tinutukoy ni, hindi ko sigurado. Hintayin natin sagot ng AFP. Kung totoo to. Di ba? At kung totoo naman to, isa naman sabi ko, huwag kayong kumampi. Huwag kayong kumampi kay Sara, huwag kayong kumampi kung kanino. Kung ano yung tama, kung ano yung mali, isiniwalat natin. Kampihan nyo kung ano yung tama. Doon kayo sa taong bayan. Kasi tama taong bayan Sa sinisigaw, majority na Di ba? Yun lang po ang payo ko. No? Pero walang people power. Hindi natin alam kung ano mangyari. Basta abangan natin. No? Maraming salamat sa inyo. Ganito lang po. Isang makabuluhan talakay na naman ang aking hatid sa inyo. Isang komentaryo punong-puno ng karunungan at kaalaman. Marami na naman kayong bagong nalaman. No? Isang masustasyang pag-uusap. Paalam po sa inyong lahat.